Pang-abay. Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa isang pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Ito ay may iba't ibang uri: pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agam, inglitik, benepaktibo, kausatibo, kondisyonal, panang-ayon, pananggi, at panggaano. Simulan natin sa pamanahon. Ito ay nagsasaad ng panahon kung kailan ginawa ang kilos ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Halimbawa, ang templo ng Vishnu sa lungsod ng Tirupati ay binuo noon pang ika-10 siglo. Kailan binuo ang templo ng Vishnu? Noon pang ika-10 siglo. Sa panghalimbawa, kahapon kami pumunta sa Bohol para mamasyal. Kailan kami pumunta sa Bohol para mamasyal? Kahapon. Ang sumunod ay panlunan. Ito ay nagsasaad ng puok, lunan o lugar na pinangyarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan at nasaan. Halimbawa, sa India matatagpuan ang pinakamatandang sibilisasyon. Saan matatagpuan ang pinakamatandang sibilisasyon? Sa India. Ang sumunod ay pamaraan. Ito ay nagsasaad kung paano ginaganap ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano. Halimbawa, masigasig na nakilahok sa pagdiriwang ang 60 milyong taong dumalo sa Kumbh Mela. Papaano nakilahok sa pagdiriwang ang 60 milyong tao? Masigasig. Sila ay masigasig na nakilahok. Isa pang halimbawa, kumain siya ng mabilis. Paano siya kumain? Kumain ng mabilis. Ang sumunod ay pang-agam. Ito ang pang-abay na nagsasaad ng pag-aalinlangan o walang katiyakan. Halimbawa, siguro ay naging mahirap humanap ng matitirhan noon. Isa pang halimbawa, marahil mura ang bilihin noon kahit sa ibang bansa. Ang sumunod ay inglitik. Ito ay kataga sa Filipino na karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. Ito ay man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang o lang, din o rin, ba, pa, pala, na, naman, daw o raw. Halimbawa, ito na raw ang pinakamalaking pagdiriwang sa buong mundo. Isa pang halimbawa, hindi lang nagtagumpay, nanalo pa siya. Ang sumunod ay benepaktibo. Ito ang tawag sa pang-abay na nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao. Ito ay karaniwang binubuo ng pariralang pinangungunahan ng para sa. Halimbawa, ang 6 na milyong dolyar na nakukolekta araw-araw ay ginagamit para sa mga pangangailangan ng templo. Ang sumunod ay kausatibo. Ito naman ang pang-abay na nagsasaad ng dahilan ng pagganap ng kilos ng pandiwa. Makikilala ito sa parirala o sugnay na pinangungunahan ng dahil sa. Halimbawa, dahil sa Indian Railways ay nabigyang hanap buhay ang maraming tao sa India. Ang sumunod ay kondisyonal. Ito ang pang-abay na nagsasaad ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may mga sugnay o pariralang pinangungunahan ng kung, kapag, pag, at pagka. Halimbawa, magiging maunlad ang isang bayan kung susuporta ang taong bayan. Isa pang halimbawa, kakain ako ng ampalaya kapag si nanay ang magluluto. Ang sumunod ay panang-ayon. Ang pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon. Ang halimbawa nito ay oo, opo, tunay, talaga, totoo, sadya, at iba pa. Halimbawa, tunay na malaki ang kontribusyon ng India sa sibilisasyon ng mundo. Isa pang halimbawa, talagang malaki ang naitulong mo sa aking pag-aaral. Ang sumunod ay pananggi. Ito naman ang pang-abay na nagsasaad ng pagtanggi tulad ng di, hindi, at ayaw. Halimbawa,
Hindi kailanman sumakop ng kahit na anong bansa ang India sa kanyang 100 taong kasaysayan. Isa pang halimbawa, di ako kumakain ng hilaw na gulay. At ang panghuli ay panggaano. Ito ang pang-abay na nagsasaad ng sukat o timbang. Halimbawa, nanatili ng 5,000 taon ang yoga sa India. Sa panghalimbawa, maraming tao ang namatay sa digmaan. Isa pang halimbawa, kakaunti na ang nabubuhay na elepante sa buong mundo. Muli, ang mga uri ng pang-abay ay pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agam, inglitik, benepaktibo, kausatibo, kondisyonal, panang-ayon, pananggi, at panggaano. Yun lang, sana'y may natutuhan kayo ngayong araw. Salamat!